Nakilala si Robin Padilla bilang isang magaling na action star kaya hinahangaan ng nakakarami. Isa rin siya sa naging senador sa ating bansa ngayon. Kaya sa video na ito ay mas makilala mo pa ng lubusan ang nag-iisang Robin Padilla, kung ano siya noong kabataan niya. Makilala mo rin ang mga nakarelasyon niya at ang mga anak niya. Malalaman mo rin kung gaano na ba siya kayaman ngayon. Silipin din ang napakagandang mga bahay at mamahaling sasakyan niya. Si Robin Padilla ay ipinanganak noong November 23, 1969 sa Daet, Camarines Norte at may buong pangalan na Robin Hood Ferdinand Carreño Padilla. Nasa dugo na niya ang pagiging isang artista dahil ang kanyang ama na si Casimero Roy Padilla ay isang direktor ng mga pelikula noon at politiko na naging vice governor ng Camarines Norte noong 1970s, habang ang kanyang ina naman na si Lolita Eva Carreño ay isa ring artista. Maliban sa kanyang 4 na mga kapatid na babae, siya ay may 3 kapatid na lalaki din at kapwa nasa industriya ng showbiz noon na sina Royette, Rommel at Rostom na nagpalit ng katauhan na ngayon ay tinatawag na Bibi Gandang Hari. Ayon sa kanyang ina, kahit noong bata pa si Robin ay likas na itong matulungin sa kapwa. May isang araw na umuwi si Robin at wala na siyang suot na polo at noong tinanong siya ng kanyang ina, sabi niya, "Ibinigay ko sa bata, walang damit eh." At ito pa, isang araw may inuwi siyang taong grasa sa kanilang bahay. Nagtaka muli ang kanyang ina kung bakit ang trailer ng kanyang ama ay may takip. Yun pala ay may inaalagaan siyang tao. Tinanong naman siya ng kanyang ina kung saan niya nakuha ang taong grasa. Sagot naman ni Robin, "Mama, kawawa naman naglalakad lang." Nasa puso na niya talaga ang tumulong sa kapwa kahit noong bata pa siya. Si Robin ay lumaki sa Manila at lumipat sa Baguio City dahil taga roon ang kanyang ina na may dugong Igorot. Kaya si Robin ay may dugong Igorot rin na nanalaitay sa kanyang mga ugat. Sabi ni Robin sa isang interview, 3 taon lang siya sa Baguio dahil nagkalat siya ng lagim doon. Hilig niya noon ang sumayaw sa tabing daan. Kapag may dumarayo sa kanilang lugar, lalo na kapag taga Maynila, ay nayayabangan sila nito dahil ang lalakas ng stereo nila at inaagawan pa sila ng girlfriend. Kaya hinahamon nila ito ng dance showdown at pagkatapos na ng showdown ay suntukan ang kinalabasan. Kaya medyo problema si Robin ng kanyang ina noong binata na ito dahil may pagkabasagulero. Buti na lang may dumating sa Baguio na isang direktor na si Deo Fajardo Jr. at doon nadiskubre si Robin nung ipinakilala siya ng kanyang ina. Noong bata pa siya ay pangarap niya ang maging isang astronaut dahil hindi niya hilig ang maging isang artista. Pero nanaig pa rin kung ano ang nananalaytay sa kanyang mga ugat ang maging isang artista. Siya ay naging aktibo sa showbiz simula noong dekada 80 at lumalabas sa ilang mga pelikula na madalas pinoproduce ng RCP Productions. Bilang isang kontrabeda at kalaunan ay ginawa rin siyang bida. At noong dekada 90, dito nag-umpisang sumikat ang isang Robin Padilla sa mga pelikulang Anak ni Baby Ama, Grease Gun Gang, Bad Boy 1, Bad Boy 2 at lalo siyang sumikat noong nakatambal niya si Sharon Cuneta sa pelikulang Maging Sino Ka Man at si Vina Morales sa pelikulang Ang Utol Kong Hoodlum at naging blockbuster hits ang pelikula. Dahil sa husay niyang umarte at mala bad boy na pagganap sa kanyang mga pelikula, kaya siya tinatawag na Bad Boy of Philippines Cinema. Pero ang pagiging action star ay hindi biro dahil prone ang trabahong ito sa aksidente. Si Robin ay nagkaroon ng aksidente habang nagte-taping sa pelikulang Tulak ng Bibig, Kabig ng Dibdib. Siya ay nakulong sa isang sasakyan na lumipad sa ere at bumaliktad at lumapag na nauna ang bubong. Buti na lang walang nagyari sa kanya na malubha. Ang pinakagrabing aksidente na natamo niya ay ang habang nagte-taping sa eksenang may pinasabog sa pelikulang Utol Kong Hoodlum, si Robin ay naabot ng apoy at nasunog ang kanyang 2 kamay at nag-iwan ito ng isang malaking peklat. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang kasikatan noon, si Robin ay nakulong dahil sa kasong illegal possession of firearms noong 1994 at hinatulan na makulong ng hanggang 8 taon. Sa loob ng 4 na taon sa kulungan,
Siya ay nagpakita ng magandang asal kaya siya nabigyan ng conditional pardon ng dating Pangulong Fido V. Ramos. Sa loob ng New Bilibid Prison din niya natagpuan ang kanyang pananampalataya at dito nag-umpisa kung bakit siya nagpa-convert ng Muslim at pinangalanang Abdul Aziz. Noong 2016, si Robin ay ginawaran ng absolute pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte para tuluyan na siyang makalaya at pwede nang bumuto, kumuha ng permits at makapunta ng ibang bansa. Kagaya ng nasabi ko kanina, bata pa lamang si Robin ay likas na itong matulungin sa kapwa at ito rin ang sinabi niya noong na-interview siya tungkol sa mga advokasya niya. Kailangan hindi ka lang action hero sa pelikula. Pag sinabi na action hero ka, kailangan sa totoong buhay. Si Robin ay bumuo ng foundation noong 2007 na tinatawag na Liwanag ng Kapayapaan Foundation, isang paaralan na kung saan libreng makapag-aral ang mga mahihirap na kabataan, libreng textbooks at school uniform. Nag-donate din siya ng 2.5 milyong piso sa Muay Association of the Philippines para madagdagan pa ang kanilang pundo upang mas makahikayat pa ng mga kabataan na maging aktibo sa martial arts at malayo sa mga ipinagbabawal na gawain. Nag-donate din siya ng 5 milyong piso para sa Tindig Marawi. Ito ay para sa psychosocial therapy dahil maraming mga batang apektado at na-trauma sa 5 buwang bakbakan sa Marawi. At nagdagdag din siya ng another 5 million pesos. Ito ay para naman sa mga relief goods ng mga evacuees. Isa rin si Robin sa mabilis magbigay ng tulong kapag tuwing may sakuna na nangyari sa ating bansa. At asahan po natin na marami pa po siyang matutulungan sa darating na panahon. Kagaya na lang po ng mga kasambahay ni na Robin at Mariel na binigyan nila ng bahay para maging malapit na sila sa kanilang pamilya. Si Robin ay nagkaroon ng 8 anak sa 4 na babaeng umibig sa kanya. Siya ay nagkaroon ng relasyon sa dating actress na si Jobel Salvador noong 1988 ngunit nagkahiwalay din agad. Pero ang kanilang relasyon ay nagbunga ng isang anak na lalaki na si Miko Padilla at ipinanganak noong 1989. Siya ay nagkaroon din ng relasyon sa leading-lady niya noong 1990 na si Lia Orosa. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon. Sa kanilang pag-iibigan ay nagkaroon sila ng isang anak na babae na si Camille Orosa. Si Robin ay nagkaroon ng 4 na anak sa kanyang unang asawa na si Liesl Sicangco. Si Robin at Liesl ay magkakilala na noong teens pa lamang sila. Sila ay unang nagkaroon ng anak noong isilang ni Liesl ang panganay nila na si Queenie Padilla noong 1992 at nasundan ni Kylie Padilla na isinilang noong 1993, Jenjen Padilla noong 1995 at ang kanilang bunso na si Ali Padilla na isinilang noong 2001. Si Liesl at Robin ay ikinasal sa loob ng New Bilibid Prison sa seremonya ng Muslim wedding noong 1996. Ngunit sa mahigit na 11 taon na pagsasama, sila ay nagkahiwalay at si Liesl ay naninirahan na ngayon sa Australia. Ngayon ay kasal si Robin sa isa ring actress na si Mariel Rodriguez at nagpakasal sila noong Agosto 11, 2010 sa Taj Mahal, India. Sila ay biniyayaan ng 2 magagandang anak na sina Maria Isabela na ipinanganak noong 2016 at si Maria Gabriela na ipinanganak noong 2019. Si Mariel at Robin ay may age gap na 15 taon. Ngayon ay alamin na natin kung gaano kayaman si Robin Padilla. Sa isang magaling na aktor na nagkaroon ng napakaraming proyekto, mapa television man o pelikula, isang film director, endorser, screenwriter at film producer na isa sa may-ari ng RCP Productions. Ayon naman sa huling report ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Robin Padilla, ito ay nasa 244 na milyong piso. Punta naman tayo sa kanyang bahay. Ang bahay na ito ay ang kasalukuyang tinitirhan nila ngayon. Ito ay pinagawa ni Robin ng malaking playground ng kanyang mga anak
at kahit na ang kanilang swimming pool ay pina-renovate para mas lumaki at pwede silang maglalaro ng boating kasama ang kanyang anak. Punta naman tayo sa mga naging sasakyan niya. 1996 AM General M998 Humvee. Ang presyo ng ganitong sasakyan ay umaabot hanggang 12 milyon na piso. RV bus na umaabot ang halaga sa 9 milyong piso. Ang bus na ito ay may bedroom, entertainment room, kitchen, comfort room na may jacuzzi. Hyundai H350 na may halagang 2.7 milyong piso. Toyota Fortuner na pinalagyan niya ng bulletproof para sa kanyang seguridad. Umaabot naman ang halaga nito hanggang sa 2.6 na milyon pesos at ang pagpapakabit ng bulletproof ay nasa mahigit 2 milyon pesos, depende kung anong level ang ipalagay. Ang Humvee at RV bus ni Robin ay ibininta niya noon para pang dagdag tulong sa Marawi. Hanggang dito na lang muna mga Meg at maraming salamat sa inyong panonood and God bless you.